Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:22 sa hapon. Pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, sa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyong nga tanan. Ang lagi na subong sa Webes, Enero 22 to 2026. Year down mga abyan sa ikaapat nga Webes sa bulan sang Enero kag sa tuig 2026. Good afternoon, mayong hapon sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga jeepney drivers, bicycle drivers, sa aton nga mga traffic aides, sa aton nga mga construction workers, and of course sa aton nga mga overseas Filipino workers din man nga bahin sang kalibutan. Mga biyan sa kinaanda na po ang inyong alagad Marian Grace Aranyata. And welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Uy, 3 na lang katulog. Nag-highlight na sang aton nga dinagyang festival ang aton nga dagyang tribes competition. It will happen on this coming Sunday, January 25, 2026. And kamusta, no? Ready na bala ang tanan para sa walkathon nato? Tomorrow, mga abyan, no, mag-uumpisa na ang mga road closure nato. But in fact, ganit sa downtown area nato nag-umpisa na. Mapod man no, sa aton nga food festival. Gani, no, kinahanglan gid naton mag-balon sang malawig nga pasensya. Kag syempre, no, sang energy para sa laktanan. Anyway, this only happens, no, during our dinagyang festival. Kabay pa no nga while walking. Mag-enjoy kita. We have mga biyan na tuhay nga mga activities. Handa masang aton nga Iloilo Festivals Foundation Incorporated, kaupod ang aton nga Iloilo City Government, ang aton nga San Jose Parish Placer, kag ang aton nga Iloilo Provincial Government. Nag piyok kita ha.
Anyway, mga abyan ha, sa mga kauturan naton nga ti excited na no, may ara kita mga abyan nga hiwaton sa buwas no nga fluvial procession kung sa diin no ginalauman naton mga abyan no, like sa mga nagliligad naton nga mga tinuig sa diin may ara kita sang fluvial procession ang imahe mga abyan no, ni Senior San Jose. May procession ino sa aton nga Iloilo River. May iwaton makita mga abyan nga grand religious sadsan. Right after no sang aton nga kasadyakan sa Kabanwahanan on January 24. So ang aton nga kasadyakan sa Kabanwahanan led no sang aton nga Iloilo Provincial Government. So sa diin may 8 kita ka festivals coming from the province of Iloilo ang maga-participate right after sa hapon no sang hiwaton sa hapon ng aton nga kasadyakan sa Kabanwahanan. Right after mga abyan hiwaton ng aton nga grand religious sadsa dira no sa nga San Jose Parish Plaza. It will be from 7 p.m. to 10 p.m. on January 24. And sa aga, January 25, ang aton nung dinagyang festival or ang aton nung dadagyang tribes competition sa aga inihiwaton las 8. Sa diin may ara naman kita sa 7 katribo nga magapasakop no sa siniman nga dagyang tribes competition gari no sa mga kauturan nato dira kung wala ka mo naka-secure sang ticket, don't you worry mga abyan no, bangod nga ti ang aton nga mga tribo maga-performan ini sila sa dala gati may ara kita no sa mga judges sa aton nga dalanon. Subong mga biyan nga hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton mga abyan ining pag-extend no sang aton man nga PhilHealth sang filing period para sa application sang renewal sang aton nga mga accredited yakap clinics and gamot providers. Ibaluon naton no until when ini ang extension kung sa diin pwede sila maka-apply para nga mangin accredited nga mga yakap clinics and providers ang aton nga yakap gamot. Nakaupo natin later on mga abiyano ang aton nga chief sa Public Affairs Office ang aton nga PhilHealth Regency si Ma'am Janemy Halbun. Antes naton mga ban makaupo si Ma'am Janemy no magakuha kita anay sang pinanaton ka latest man nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo hibaloon naton no mangin manami ba lang aton nga weather subong nga Webes especially no we are nearing sang highlights man sang aton nga dinagyang festival hibaloon naton mga abyan ang weather update kaupod si Sir John Baron. Radyo Pilipinas. Sir John, mayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello ma'am, mayong hapon kag atunan mga taglang sa Radyo Pilipinas. Ang latest na weather update na sa ataw sang Thursday, January 22, 2026. Based sa aton nga update may ang gimonitor na to ng LPA nga formerly known nga si Bagyong Ada. Nasa kalayon 990 kilometers east of eastern Visayas. Manupo naman ang chance mag-develop sa isa na bagyo and we expect possible siguro for the next coming days
mag-ano po niya siya, no? Dissipate na lang. Meanwhile, ang northeast monsoon, padayon ng epekto sa may Luzon kag sa Visayas. Expect na to lang aton nga mga inadlaw no kasi aga sa gabi makabadyag nagyapon sang matugnaw ng tempo. Diri sa aton sa Western Visayas, fair weather ang aton maging adlaw. May mga chance gyapon sa mga isolated nga light rains dala sa northeast monsoon. Ang hangin man natin diri sa Western Visayas, may kasarangan tugtog mapasok sa direksyon na amiya na sitangan. Amiya magkadalasang kasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak 6:30 kina sa aga magkatunod ini 5:49 karon sa hapon. Dito ta lang may kinamonitor ulit kita sa mga LPA nga kagwa sa aton nga area of responsibility. Nasa kalayon ini 2,040 kilometers east of northeastern Mindanao. And subong manubo kung ano ang sansang mag-develop sa isa ka bagyo. And we expect na recurving man ang iyang dalaga, no? Similar to sa kay Bagyong Ada. Pero malayo-layo pa ini. Actually, doon dito siya tapos sa may malayo pa actually sa eastern boundary ng park. So, if ever man nga mag-recurve siya, and if ever man nga isa sa capital depression, malayo man siya, no? Sa aton nga Danma. So, we expect na wala man siyang epekto. Siguro, may chance siguro during sa recurve niya, may sulod siya sa park. Pero malayo gyapon siya sa aton nga landmass and after sinama kasi magwa man siya dayon sa aton nga boundary line. So so far for the next coming days naman fair weather kita ang siguro pa-heads up na lang siguro sa aton nga pamuluyo nga siguro kasi sa Sunday abi ang gina-highlight aton nga sang dinagyang siguro kasi sa hapon may mga chances of rains kita. We expect pati siguro na siya dala ang shear line. Mga na ito nga latest nga weather update ako si John Barro. Madam, salamat. Yes. Sir John, balikan ko lang, ining anay nga bagyo no nga si Ada sa gihapon yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility pero isa na lang ka low pressure area. Yes, ma'am. So ang ini sir nga outside no ang isa ka LP nga outside sa Philippine Area of Responsibility, posible nga masulod diri sa aton sa Pilipinas? Yes, ma'am. Actually, nalantaw ko rin sa aton nga mga forecast model. Possible siya actually magsulod sa park. Pero do dire lang siya sa may eastern boundary line sa park. Palang naman natin ang eastern boundary line, medyo malayo gini sa aton nga nga landmass. So, pag-recurve siya, lang siya, magsulod siya sa park, lapit na siya po sa eastern boundary line, and then ma-recurve na siya dayon malayo. So, actually, kung mo nang aton nga scenario, malayo siya sa aton nga landmass, so hindi siya makapekto. Aton mo lang dalantayan, in terms na dito sa aton sa Western Visayas, ang ining sa, ang posibleng nga mga pagulan sa Sunday sa hapon. Pero as of now sir no subong nga Webes may ma-monitor bala kita nga mga lugar subong no nga nagaulan diri sa aton sa Western Visayas. So subong mo wala sa dito ang mga significant rainfall diri sa Western Visayas. Lastly Sir John no kay we are expecting no Sunday afternoon may ara sang chance nga mag-ulan. Any advice sa aton nga mga tagpalamati especially those no nga luyag mag-enjoy sang aton mga dinagyang festival? Ay sa mga advice natin sa aton mga tagpalamati siguro ang if ever yung mga wala changes sa mga events and schedule sa ang sa hapon kag gabi then siguro siguro mga lang dala lang siguro kayong just in case ang magtupang ulan. Pagaya atong possible mga intensity sa mga pagulan is like moderate man lang. So of course may ulan gyapon so mas mahina nga may payong kita sa riding ng basa. Okay. With this Sir John, madamo nga salamat. Something kayo may hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, si Sir John Baron, ang ating weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So sa gihapon no yara sa sulod sang par ining si Anay Bagyong Ada pero ini mga abyan no isa na lang ka low pressure area kag may ginabantayan man kita nga isa pagid ka LPA outside sang Philippine Area of Responsibility pero according kay Sir John manubo no ang chance nga maga-develop ini
sa isa ka tropical depression o kung mangin bagyo. Lauman natin mga ben ang manaming panahon sa aton no tomorrow and sa Saturday. However, on Sunday afternoon, niara sang tsansa no nga mag-ulan gani magbalon no sa inyong payong sa mga kauturan naton dira nga ma-enjoy pa sa Dinagyang Festival. Sa mga kauturan naton nga Mang Food Fest. Philippine Standard Time, launa 37 sa hapon, mga abyan sa aton nga pagbalik. Istoryahan naton mga abyan no ining pag-extend man sang aton nga PhilHealth sa pagpasa sang aplikasyon sa aton dira no attention sa aton dira nga mga accredited yakap clinics kag gamot providers extended no ang pagpasa sang inyo application ibaluon naton sanuan or until when ang extension no sang pasahan sang inyo nga application. Ano ba na ang mga requirements na dapat handa? Makaupo natin ang Chief Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6, si Ma'am Janemy Halbuna sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Dinagdag 2026 Highlights sa Sabado kag Domingo, January 24 kag 25. Pantayin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, walong kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang mga pasundayan sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang mga pa-indis-indis sa Dinagyang Tribes competition. Pantayin, magpamati kag magtanaw sa Dinagyang 2026 highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo ka sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming. Halabira, Iloilo, Viva St. George Santo Niño! Viva! 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 Hala, pira, Iloilo. Sulong sa pagpag mo. Hala, pira, Iloilo. Matahong na balwak mo. Hala, pira, Iloilo. Mabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa pagkilang na Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater. Philippine Standard Time na una 40 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, mga abyan, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon diri sa programa Balita Sosyal, istoryahan naton ang pag-extend sang aton nga PhilHealth Region 6 sang application para sa aton dira no nga mga yakap clinics and gamot providers. Subong nga bulan sang Enero. Hibaluon naton mga abyan no until when pwede makapasa sang ilang application kag ano ang pwede or ang dapat i-prepare no sang aton nga mga providers and clinics. Kaupon mga abyan ang Chief sang Public Affairs Office sang PhilHealth Region 6, si Ma'am Janemy Halbuna. Hi Ma'am Jan, good afternoon and welcome back sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, ngayong hapon. Good afternoon sa tanan nga miyembro sa aton sining PhilHealth. Yes. Ma'am Jan, ang aton nga PhilHealth nagpagwa no sang anunsyo nga may extension sang filing period na sang application para sa renewal sang accreditation sang aton nga yakap clinics and gamot providers. May we know Ma'am Jan until when pwede pa makapasa para sa renewal ang aton nga mga providers diri sa Western Visayas? Yeah, so ang aton sining PhilHealth nagpagwa sang dugang pagidno nga extension para sa pag-file sa aton sining application for renewal sa aton sining
mga accredited nga mga yakap clinics and gamot providers. So initially, ang aton sining unang extension was dated January 14, no? So actually, natapos na siya last week, no? Tapos na ang aton sining unang deadline na set. However, nag-extend pa din kita. So again, para sa aton sining mga yakap clinics and gamot providers, in-extend nato ng ilan sining pag-file sa aton sining application for renewal sa accreditation until Friday, January 30. Okay? So last working day sa bulan sa January. So ang effect sini, no, when you will be able, no, to submit your application for renewal sa ating sining accreditation, ang matabo sina Ma'am Miriam, wala siya sang gap, no, sa ila sining accreditation. However, kung ang aton sining mga providers no would submit, no, after the set deadline, so most likely may ara na siya nga effect sa ila sining accreditation. So magka-gap kit siya. So kung saan o siya na-approve ang ila sining accreditation, that would be the start sa effectivity sa ila sining accreditation. However, may idugang na po, Ma'am Miriam, no? Yes, ma'am. May ara kita additional pag-iad, no, provisions. In the event kang aton sining mga private nga mga health facilities, no, ang wala pa nakakuha sa ila sining business permit, no, for 2026, no. Pag may mga yakap clinics kita kung sa diin may ara sila nga partner, no, inang service delivery support partner nila, meaning amo ning na subcontract nila nga partner. Nga wala pa man, no, naka-acquire sa ila sini nga nagkakaigo nga lisensya. Ang aton sini nga filat actually mag-allow sa ila to submit the business permits, no, and related licenses until March 31, 2026. So mas kita gaatagid nato sa panugit, no, ang ini nga mga facilities considering nga wala pa sila maisyuhan sa ila nagkakaigo nga mga business permits. Yes. So amo na ang good news, no, sa aton sini nga mga providers, no, specifically for our YACAP program sa aton sini nga gamot, nag-extend nato ng ilang pag-file, no, sa ilang siling accreditation for renewal until the last working day of January, which is on January 30 of this year. Yes. Ma'am Jan, mga pilang expected nato no nga maga-renew sang ilang application for our yakap clinics and for may ara na bala kita sa ato man nga gamot. Yes. Actually, kung nagtaon na doon, ang aton sining let me check. Ang aton sining data, no, for accreditation, let me check. So sa aton sini sa bulan sa Disyembre, check. So for YACAP 2026, actually ang ginalantaw naton nga ma-accredit naton will be 218, no? Ang ginalantaw naton 218 sa mga providers ang ma-accredit naton for this year, no? For the gamot naman, we expect ang target naton 53, no? Ka mga gamot providers. Although may mga anak pa nga wala pa sila nakapile sa ilang renewal. So hopefully we'll be able to get more providers, no, given nga nag-extend kita, no, sa aton siling filing period for accreditation. Yes. Ma'am, this apply nila sa liwat no sang accreditation, this is done yearly sa aton nga mga yakap clinics? Yes, ang aton silang accreditation, yearly na siya. Actually, ang aton silang deadline gets, if we base it sa aton silang nalayi, dapat makasubmit na sila sa silang renewal sa accreditation. They can start actually by October until December, last working days in December. However, given na kadamo sang mga suspension, no, sa aton silang trabaho, may mga holidays kita, so that is why ang ating siling opisina nagpagawa, no, sa siling advisory, no, we extend, no, the submission sa ilang siling application for renewal sa ilang siling accreditation. Pero during the regular course, no, sa accreditation natin, that happens actually fourth quarter, no, sa ating siling current year, meaning prior
expire ang ila sila accreditation, dapat naka-apply na sila for renewal. Kaya again, ang gina-emphasize natin din, kung naka-apply sila prior, no, mag-expire ila accreditation, kung ma-approve na siya nato, meaning wala siya sa gap sa ila accreditation. Ano ang importansya, no, nga ma-sustain nato na wala sa gap? Meaning, padayon ang ato sila nga pag-provide sa mga serbisyo sa ato sila mga miyembro. At the same time, padayon man mabayaran sa ato sila mga ang inang mga serbisyo. Now, in the event na magka-gap ang ina sila accreditation, meaning sila, ang policy nato dapat, by the time na nag-access kita, nag-avail kita sa benepisyo sa ato silang affiliate, dapat accredited ang ato silang provider. Meaning, kung mag-access kita, no, sa siling mga serbisyo nga hindi sila accredited sa ato siling affiliate, ang ina nga mga serbisyo hindi mabayaran sa ato siling opisina. Meaning, pagbabayaran nila siya sa ato siling mga miyembro. That is why very important dito, when we access sa mga serbisyo, siguraduhin natin nga accredited ang aton siling Yakap Clinic. Hindi lang siya actually mamirya, no, sa aton siling Yakap program, but all other facilities nato, no, mga hospitals nato, mga birthing facilities nato, lying in clinics nato, and other facilities nato yung gina-accredit, masiguro gid nato na wala sa gap sa accreditation para mabayaran naton ang mga serbisyo, no, na na-avail sa mga member naton sa ila mismo nga facility. Yes. Ma'am John, for clarification, sa aton nga PhilHealth gamot, bali this year, lauma naton ang pag-start or naka-start na kita for our PhilHealth gamot diri sa Western Visayas? Oo. Ang aton siling PhilHealth, no, padayon nga nag-accredit sa aton siling mga gamot pharmacies. Pero after sa accreditation, ginasiguro naton nga ang aton siling mga gamot pharmacies ready, no, to implement sa aton siling gamot. May ara kita nga pagkagamiton nga gamot app, no, it's an online system. Tapos sa diin dira, no, magasulod, no, ang tanan nga transactions naton related sa aton siling pag-access, paggamit sa aton siling mga drugs and medicines under the gamot program. So after sa aton siling pag-check sa ila siling accreditation, gina-check natin ang readiness, no, sa aton siling mga partner facilities, meaning kita dala requirements mga mirya, no, as to the technical capacity, no, meaning dapat may ara sila nagkakaigo equipment, no, may computer, may available na internet connection, no, ang aton sining facility. At the same time, ang aton sining pharmacies, no, ang aton sining managers sa silang pharmacy, and all other involved sa sining aton pag-implement sa gamot, dapat aware sila, trained sila on how to make use of the system. So, ang muna subukan gina-finalize naton, once nga ma-assess naton, ma-evaluate naton, nga ready na sila, again, to implement and to use our gamot application, mag-submit na kita sa listahan, no, sa aton sa central office para nga matagaan na sila, makatagaan kita sa go signal to implement the gamot. As of the moment, we are on the process pa of making sure na ready, no? So, ang natawag natin nga readiness assessment, no, sa aton siling mga gamot facilities para in the event na mag-implement na kita, wala na kita problema ho, no? Kaya again, ang aton siling transaction sa paggamit o pag-avail sa aton siling gamot benefit, online na siya. Okay? So, gusto mo na natin na siguro nga mabayaran nato ng aton siling mga partner pharmacies, gilayon sa mga bulong nga nahatag sa aton siling mga miyembro. Dapat masiguro nato na ready gid sila, no, sa paggamit sa siling system. So, wala pa kita diri sa Region 6, no, nag-avail, no, siling gamot package naton, pero hopefully soon we'll be able to launch already. So bantayan naton ang launching sa aton siling gamot program, and once we launch already the said program, that would signal na mamirian na pwede na makakadto ang aton siling mga kauturan, ang aton siling mga miyembro sa aton siling mga yakap clinics, no, magpa-check up, magpa-assess, magpa-evaluate kung may ara sila prescription, no, pwede na nila ma-avail sa aton siling mga gamot facilities. Pero dugang ko na lang, Ma'am Miriam, while waiting kita, no, for the launching, ang full implementation, no, sa aton siling gamot program, ang aton siling yakap clinics, no, may nagpagawa kita actually sa advisory. Kung sabihin, ang aton siling mga yakap clinics, ang mag-provide sa gihapon sa aton 21, no, sa mga drugs and medicines. So again, ang aton siling mga yakap clinics,
mag-provide sa gihapon sa sila mga drugs and medicines. So aton sila mga miyembro, when they visit no, sa aton sila nga Yakap Clinic, pwede gihapon nila ma-avail ining 21 naton ka drugs and medicines. The additional 54, again, we'll wait until such time na maka-launch kita. Hopefully, within the year, makagamit na kita sa atos na benepisyo under the gamot program. Yes. Ma'am John, for those no nga mga ma-apply sang ilang renewal sang accreditation no for PhilHealth Yakap Clinics and Gamot, diin sila pwede makapalapit din sila pwede maka-reapply. Yes, pwede gid sila makipag-angot no sa aton sini nga mga local health insurance offices no ang pinakamalapit nga PhilHealth office sa ila sini nga lugar kag dito sila mag-submit sa ila sini nga mga application for renewal kaganina nga document actually no ginasubmit na diri sa aton sa regional office no may ara kita committee na naga check no nag-evaluate sa sila ng mga dokumento again to see kung ina sila nakapasa no sa ato sila nga standards of accreditation para mangin gamot or mangin yakap provider nato. Yes. Lastly, Ma'am John, no, ang imo nga mensahe sa aton nga mga Yakap Clinics and aton man no nga mga gamot providers. Yes, para sa aton sa mga partner facilities, again, ang aton sini nga pag-provide sa 21 ka mga drugs and medicines, extended na siya. Kaya kung matandaan natin, Ma'am Miriam, for the last year, no, nag-announce kita nga ang tanan natin na drugs and medicines will be extended siya ng now. While we're preparing, no, para sa aton sini full implementation sa gamot, again, our YACA facilities are advised no, na provide sa gihapon sa sini drugs and medicines. No. Ang sa atin sila mga miyembro, palapit kita sa atin sila ng clinic na Yakap Clinic para ma-avail natin ang atin sila benepisyo para sa konsultasyon, para sa laboratorio, kag syempre para sa drugs and Yes. Balikan naton mga beno sa dili madugay si Ma'am Janimy Halbuna ang aton nung public affairs. January 1 sila naman. Sige, So Ma'am mga Jan. wala naman, so they can, yes. Sige, Ma'am Jan, doon na utod ang Yes, aton nga linya. Sige, Ma'am Jan, padayon lang kita. Oo. So sa aton sila mga miyembro, no, nga nagpa-transfer sa aton sila nga Yakap Clinic, effective January 1, pwede nyo na magbisitahan ang inyo sila bago, no, nga gitpili na Yakap Clinic para mag-avail sa sila nga mga serbisyo. Para naman sa mga nagpabili, no, sa ila sila nga Yakap Clinic, padayon natin nga i-access gamiton ang ining mga serbisyo. Mas maayo gid no sa temprano, we can visit already our Yakap clinics para ma-maximize naton ang benepisyo naton under the Yakap program. Kung may mga concerns pa pagkalamangkutanon, bukas ang aton sini nga Facebook account no at PhilHealth Region 6. Pwede nyo kami dala mag-message. So, again, madamong salamat Ma'am Miriam sa sining opportunity and I hope na magamit kid nato ang ining benepisyo para mapahilayo kita sa masakit para maproteksyonan natin na ang pamilya natin batok no, sa masakit or paglala sa masakit. Yes. With this, Ma'am Jan, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no nagapasalamat gid sa time nga ginhatag mo and information diri sa amo. Madamo nga salamat Ma'am Jan and saliwat maayong hapon sa imo. Thank you very much and good afternoon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abya, si Ma'am Janimy Halbuna, ang aton nga Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6. So sa aton gira no nga mga PhilHealth Yakap Clinics and Gamot Providers, extended no ang inyo nga pagpasa sa application para sa accreditation until January 30, 2026. So all you need to do no nga magkadto sa inyo nga mga malapit dira nga mga local health insurance offices para nga magsumite sa inyong mga renewal. And
for our PhilHealth gamot kinalauman mga abyan nga for this year natin mo agad sa PhilHealth Region 6 nato no nga i-implement na no ang ato nga PhilHealth gamot kiti sa idalong mga abyan sa ato nga PhilHealth gamot ara kita no nga 20,000 pesos per year na pwede ma-avail nga gamot after ninyo pa konsulta after no pa italong sa laboratorio mga masakit abi ka mo dira nahanglan ninyo sang bulong so, hindi na kamo magproblema bangod under our PhilHealth yakap sa gamot natin pwede ka mo maka-avail sa nga bulong nga libre basta nadala mga abeno sa listahan sang aton nga mga gamot ang ginreseta sang inyo nga mga doktor. So sa mga PhilHealth members naton dira nga wala pa nakapa-register sa aton nga mga PhilHealth Yakap Clinics. Hindi na natin panghulaton no nga maglala ang masakit antes nga magpadulong, magpakonsulta. Ari mga abeng ginatanyag sa aton sang libre sang aton nga PhilHealth. Inahanglan nyo lang no magpalapit dira sa mga accredited Yakap Clinics and magpakonsulta. That is for free kung sa public. Pero kung sa private, ikaw may co-payment na 900 pesos. Pero ang 900 pesos nimo, pwede mo na magamit sa isa ka tuig. Pwede maambyan no ma-access ang listahan sang aton mga more than 200 accredited nga mga Yakap Clinics sa website sang aton mga PhilHealth Region 6. So kung may ara dira sa inyo nga banda, pwede gid ka mo makapadulong. Kag wala dapat bayaran sa mga public. Philippine Standard Time na una 58 sa hapon na nakitas ng nabiling nga oras sa aton mga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Bandayan ang special coverage ng Radyo Pilipinas Iloilo sa aton nga dinagyang festival. This will start tomorrow, January 23, Biyernes. Tubtub kita mga abyan sa Sunday, January 25. So kung wala ka muna kabakal ticket o kung masakit no, that's why nga kinahanglan magtinir sa inyo balay. Sabat namon ang inyong January 23 to 25. Naglantaw diri no sa live sa Radyo Pilipinas Iloilo. And cheer no sa inyong mga pinasuportaran nga mga festivals and tracks. Thank you so much sa inyong pagtutok subong nga hapon sa mga nag-iso sa ila radyo sa 585 AM kag sa mga nagalantaw sa ating Facebook Live, madamo gid nga salamat. Thank you mo sa akong mga katuwang teknikal sa studio, Engineer Roy Luica Ipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid mga biyan si Marian Grace Sereniata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.